Papasok lang, Diyos ko po, magugulat kayo. Delikado na si VP Sara, taong bayan, protect VP Sara Duterte. At syempre, itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay News PH. At ilalagay ko sa description box ang link ng channel ni News PH para maging updated po kayo sa mga balita na kanyang inihahatid sa atin. At syempre, ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni News PH at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! Dito rin sa Pilipinas di ba? Dito rin sa Pilipinas, ganyan din yung sitwasyon. Sigurado tayong mananalo si VP Sara sa 2028 Kaya nga yung pinaiiwasan lang natin yung manalo sila ng majority sa Senate dahil pwede sila mag-impeachment. At yan nga hindi napigilan ni Trillanes na ibulalas, no? I-impeach na tong crazy woman na to. Crazy woman pantawag kay Sara Duterte. Bigla ko crazy woman no? Parang siya hindi crazy. Mga pagsalita no? Crazy woman. Talaga lang Sa lahat naman ng crazy, yan ang napakatalino. Sa lahat naman ng crazy, yan ang mahal ng mga tao. O bakit? Nga pala. Bakit kinokontra ko nga pala yung boss ko? Boss! Hindi, pinapaliwanag ko lang, boss. Huwag mo masyadong husgahan si VP Sara. Huwag ka masyadong mainit, boss. Relax lang. Ayan, tuloy yung naisip, no? Anytime pala pwede, no? Pwede palang gawin talaga. Sana hindi po mangyari, no? Knock on wood. Pero maging aral po to na yung umaangal po ng dami ng security ni VP Sara. Talagang pag-isipan nyo. Tsaka yung hindi lang po kay VP Sara. Dapat po pati kasama yung mga dating presidente, lalong-lalo na po si Tatay Digong. At yung security nila sana yung tapat talaga, yung kanila talaga, no? Kasi pwede po talaga Pwede pong lahat gagawin para hindi makabalik yung mga Duterte. Sa dami po na nasagasaan, 6 na taon na hindi kumita. Sa dami sinagasaan ni Pangulong Duterte nung kanyang panunungkulan, kikinita-kinita na nila na si Sara Duterte. Kumbaga kasi noong mga panahon na presidente pa si FPRRD is parang nadala sila. Ang taong bayan hindi nadala. 'Di ba? Kasi nga patuloy pa rin yung pagsuporta kay FPRRD. Kasi kung ang taong bayan nadala, marami kang maririnig niyan na hindi maganda kay FPRRD. Although may nadidinig ka naman na sinasabi nilang hindi maganda, pero ang tingin ko lang is mangilan-ngilan lang talaga. Marami pa rin akong nakikita na mas pabor sa ginawa ni FPRRD. Ngayon, syempre nadala sila dahil lahat kinalaban talaga ni FPRRD nung panahon nang siya ay presidente. Talagang nagtrabaho siya noon mga panahon na yon. 'Di ba? Sinalag mo lahat, presidente ka, lahat binangga mo, wala kang pinili. 'Di ba? Ngayon, syempre, ang iisipin nila kung manalo na naman ng isang VP Sara Duterte sa presidente, malamang maulit na naman 'yon. 'Di ba? O madagdagan pa 'yon. 'Di ba? Lalo silang mag-suffer. Kaya 'yun ang kinakatakot nila. Kaya nga ngayon, utak na ginagamit nila kasi alam nyo kung bakit. Yung iba, gumagawa ng aksyon kapag malapit na yung eleksyon. Diba? 2028 o 2027, gagawa na sila ng aksyon yan. Ibig sabihin, aksyon yun is talagang siraan na yan. Yan yung mga panahon na siraan, hilahan, ganto. Pero ngayon, ang layo pa ng 2028, kumikilos na. Diba? Para sila na may kasabihan na daig ng masipag ang masinop o masino bang masipag. Basta yun na yun. Parang ganung kasabihan. Hanggat maaga pa, kailangan maagapan na. Pero ang problema, kahit sabihin nila na gusto nilang agapan, gusto nila na mawala yung mga Duterte na yan kasi hadlang yan, titinik sa lalamunan natin yan. Hindi nila magawa. Kasi may mga taong bayan pa rin na sumusuporta sa kanila. Kasi alam nyo, kahit may mga vloggers, kahit may mga vloggers na nagtatanggol sa mga Duterte, kahit araw-araw pa silang magsalita about sa Duterte sa pagtatanggol at iangat nila ang mga Duterte araw-araw, minuminuto, oras-oras, kung ayaw naman ng mga taong bayan sa mga Duterte, wala pa ring mangyayari. 'Di ba?
Kasi yung iba, binabatikos yung mga vlogger ng mga Duterte, yung mga nagbablog about sa Duterte, no? Na sila daw ang mas nagpapaangat sa mga Duterte. Mas lalo pa nilang binubuhay. Hindi po. Hindi po. Para sa akin, hindi yun ang nakikita ko. Ang mga vlogger po ng mga Duterte is tumutulong lang para makapagbigay ng kaalaman sa mga tao. Kung ano talaga ang mga Duterte. Mas nililinaw po ng mga vloggers yan. No? Ayun ang pagkakaunawa ko dun. Ngayon, kung talagang ini-endorso ng mga vloggers ang mga Duterte, depende pa rin po sa mga tao yun. Kung sila ay maniniwala o hindi. Tao pa rin po, mga tao pa rin ang nagdadala doon. Ang mga tao pa rin, taong bayan ang magdidesisyon. At yung mga nakikinig sa mga vloggers na yon ang magdidesisyon kung sino ang paniniwalaan nila. Kung yung mga vlogger ng Marcos o yung mga vlogger ng Duterte o yung mga vlogger ni Tambi. Diba? Ganun yan. Wala sa mga vloggers ang rolyo, kumbaga wala sa kanila. 'Di ba? Wala sa kanila ang kapalaran ng mga politikong ini-endorso ng mga vloggers. Ang kapalaran ng mga politikong 'yan, no, ay nasa taong bayan. Taong bayan ang nagdidesisyon diyan. Kahit gaano kaganda ang sabihin mo about sa kanilang lahat. Kahit gaano kaganda lahat ng mga ginagawa nila, kahit sabihin mo araw-araw yan. Kung hindi naman maniniwala yung mga taong nakikinig, wala talaga. Magsasayang ka lang ng laway. Pero sa mga Duterte kasi, no? Habang ipinapaliwanag mo yung about sa mga Duterte, habang nakikita natin na may mga vloggers ang mga Duterte na lumalaban para sa mga Duterte, is ang daming taong bayan ang nakikinig at talagang sumisimpatya sa mga Duterte. Diba? Ganun yan eh. Kanya-kanyang suporta yan. Pero doon natin nakikita na talagang marami pa ring tao ang umaasa sa pamamalakad ng mga Duterte. Marami pa ring mga tao ang gusto manilbihan uli ang mga Duterte at marami din ang nakikinig about sa mga Duterte. Diba? Hindi pa rin nawawala, hindi nauubos. Kung hindi man kapantay ng tatay niya, sa mas malala pa o mas matindi pa ang sasapitin ng mga kalaban ng pamahalaan, no? Under Sara Duterte. Kaya dapat, kasi isisisi namin yan, Mr. President, pag may nangyari po sa mag-ama, alam namin kung kanino namin isisisi yan. Meron na tayong halimbawa kay Donald Trump, hindi na pwedeng pagsawalang bahala. Kasi di ba yung kay Tatay Digong na ano ba rally yun na halos yun yung kinakatwiran, yung wala kaming pulis na magbabantay, kaya hindi po pwedeng sa Bulacan ba yun sinasabi? Maling-mali yung kahit saan po pupunta. Protect Vice President Sara Duterte at lalong-lalo na po si Tatay Digong. Yan po talaga dapat. Ibig sabihin walang i-deploy sa kanila na para sa kanila kapag sila nag-rally. Ba talagang no? Tawagan tayo ng ganyan, no, hanggang sa 2028. Kasi by 2028, manalo si Sara Duterte. Wala na yan eh. Medyo magsisilbing hamon nga sa kanila yan sa mga Duterte. Kasi syempre alam naman natin, yung mga alitap-tap is talagang kokontra sa kanila. 'Di ba? Ang taong bayan diyan lang naninindigan ng mga Duterte ngayon. Kumbaga kaya sila nagiging matibay, malakas. Alam natin matapang ang mga Duterte palaban, pero kailangan pa rin ng mga taong sumusuporta sa kanila. Yun ang mas magpapalakas ng loob nila. Inspirasyon kumbaga. Kasi ang binabangga nila dito parang pader na. 'Di ba? Wala silang kalaban-laban kung tutuusin, pero lalaban sila. No, para sa taong bayan. Kung ang taong bayan ay nasa likod nila, meron silang matinding alas. Kasi taong bayan ang alas yan. Pero kung sila lang, wala silang kalaban-laban talaga. 'Di ba? Talagang mababaon talaga sila diyan. Ganun lang yan eh. Kaya hindi dapat sila iwan ng mga taong naniniwala sa kanila. Depende na lang kung yung mga taong yun na sumusuporta sa kanila ay tatalikod sa kanila. Yung mga taong bayan, tatalikuran ba sila? Yun talaga. Medyo hindi nakakayanin ng mga Duterte yung laban na yun.
Although kahit sabihin natin na ituloy nila yung laban na yan, kahit sila-sila lang, lalaban talaga yan dahil hindi naman sumusuko ang mga Duterte. Matapang yan. Pero iba pa rin kapag nasa likod nila yung taong bayan na sumusuporta sa kanila. Hindi tayo naghihimok dito, hindi tayo naghihikayat. Ganun talaga ang nangyayari. Kaya mas lalong tumitibay ang mga Duterte. Yun ang nakikita natin. Kasi sinasabi ko nga kanina, nasa mga tao pa rin ang desisyon kung gusto nilang suportahan ng mga Duterte o hindi. Kaya na nila yan. Nakakatakot kasi itong mga to. Biruin mo, mga pulis nga. Oh. Speaking of pulis, no? Tignan nyo po itong mga pahayag ni Davao, dating Davao PNP chief na naging PNP chief ng buong bansa at ngayon ay senador, Ronald Bato de la Rosa. Hindi natin na nabibigyan pansin yung ano, no? Alam nyo sila naghinanakit eh. Si Sara Duterte, alam ko isa yan sa hinanakit niya, yung ginawa nyo sa Davao City. Di ba? Parang masyadong malaking kagaguhan yung binababoy ninyo yung Davao City. Okay lang sana kung lahat eh. Napagtripan nyo eh. Eto, Davao City lang. Para pinapalabas nila yung Davao City is napakagulong lugar, no? Yun lang yung tinuunan nila ng pansin para sa Davao. Maraming terorista, magulo, may mga krimen. Kasi yun lang talaga yung inaano nila eh. Diba, pinaghiinitan, no? Ang daming pumupuntang mga kung sino-sino. Tapos pinalitan pa, nirelieve yung mga kapulisan ng Davao. Ayon po kay Senator Ronald Bato de la Rosa, sinusunod ng Davao City Police ang community policing doctrine na the police is the community is the police. Solid ang band ng police at community. Very strong. So hindi ka mahirapang magpulis dahil ang community mo very supportive to the police. Ang police naman ay mahal na mahal ang komunidad. Ang pagsaserve, ang pagpoprotect nila sa community ay parang kanilang sariling pamilya. Napakaganda ng samahan ng panahon ni Pangulong Duterte nung siya pang mayor. Talagang sobra-sobra all-out support sa ating kapulisan. So kung ang band ganun kalakas, kapag na-demoralize ang Davao City Police, made-demoralize din ang Davao City community dahil iisa lang yan sila. Tignan nyo, very practical, no? Mula po to sa dating PNP chief, no? Yung ginagawa po ninyo sa Davao City, demoralizing po yan sa mga pulis na naglingkod ng tapat. No? Wala talaga tayong magagawa kasi alam naman nila na kapag yung Davao is hindi nila pinakailaman ng mga kapulisan dyan, alam naman nila kung kanino papanig yung mga yan. So, ganun ang ginawa nila eh. Walang ibang dapat gawin kundi tanggalin sila. Diba? Para kung sakasakaling may isipin silang hindi maganda kay FPRRD, hindi naman yung humantong sa mga ganun yung iniisip nyo Kumbaga, kung gusto nilang kunin o ganto, ganyan, madali lang silang makakapasok. Utak ang ginagamit nila. Diba? Kaya inuunti-unti nila. Diba? Hindi naman dahil sa sinasabi na, tinanggal yung mga pulis dyan kasi hindi nila maayos yung gulo sa Davao. Ang tagal na pong tahimik yung Davao. Ang tagal na pong maayos ang Davao. So, ibig sabihin, kapag maayos ang Davao, maganda ang naging pamamalakad ng pamahalaan dyan sa Davao. Maganda din ang tungkulin na ginagawa ng mga kapulisan dyan. No? Wala kang lubos maisip kung bakit sila dapat tanggalin dyan. Ano? May dahilan pa ba? Natutulog ba sila sa mga poste-poste nila, sa mga headquarters nila? Wala ka namang nababalita ang ganun. Siguro naman yung mga kapulisan na Davao ay nagtatrabaho dahil napanatili nilang maayos ang Davao. Kung meron mang nababalitang medyo may gulo, konti lang naman. 'Di ba? Halos nga dyan, takot na takot yung mga walang ya dyan Disiplinado yung lugar na yan. No? Kaya, hindi ka makakapag-isip ng kung ano-anong kasamaan dyan. Bakit tinanggal yung mga pulis dyan? Kaya ang magiging dahilan dyan, ang maiisip mo, dahil sa mga Duterte yan. 'Di ba? Kasi kapag nandiyadyaan pa rin yan, solid pa rin ang mga nandiyadyaan sa Davao, ang hirap pasukin ng mga Duterte dyan. Ngayon, kapag tinanggal nila yan, yung barikada ng mga Duterte dyan, mas madali na. Diba? Ang tanong dyan, kahit tanggalin nyo yung mga pulis dyan, sana tinanggal nyo na rin yung mga tao. Diba? Yung tanong dyan is, kahit ba matanggal yung mga pulis dyan na sumusuporta kay FPRRD, paano yung mga taong bayan na nandiyadyaan sa Davao? Yung mga taong taga Davao na sumusuporta kay FPRRD, mas marami din yun.
Sa tingin nyo ba hindi nila ipaglalaban si FPRRD kung sakasakaling meron kayong isiping hindi maganda sa dating presidente? Diba? Sana pati yung mga tao tinanggal nyo na rin. Nakaka-demoralize po yan doon sa mga kapulisan ng Davao City na dahil sa kanilang effort, pangalawa sa pinakatahimik na syudad sa buong Southeast Asia. Grabing achievement, no? Second, kung iba po ang Pangulo, kung hindi po itong Pangulo na to, na sinuportahan ng mayor ng Davao ngayon at dating mayor ng Davao na Vice President, yung mayor ngayon, si Baste, sinuportahan yan. Marcos si Baste, si Pulong, Marcos din. Miskin tinutugis nila na sabi nga ng mga taga-SMNI, tanging SMNI lang ang pumapansin na network kay BBM dahil lahat ng media noon anti-BBM, anti-Marcos. Tama. No? Yeah, facts yan eh. Tama yun. Isa ang SMNI talaga sa nag-i-endorso, nagbabalita kay PBBM nung eleksyon. 'Di ba? Nung mag-i-eleksyon, ganito, talagang sinusuportahan siya kasi suporta ang SMNI sa mga Duterte. Siyempre, sino ba ang kasama ni VP Sara? Si PBBM. Kaya damay na rin si PBBM doon. SMNI ang nagbabalita sa mga Marcos. Kasi nga, 'di ba? Alam naman natin yung ibang mga channel talaga is kontra sa kanila. Yung ibang mga mainstream talaga is kontra sa mga Marcos. Ngayon, ang babait na nga nila Di ba? Kasi nga nandiyan na ang mga Marcos, nakaupo na sa posisyon. Biglang nagbago yung ihip ng hangin. Biglang friendly na nila ang mga Marcos, samantalang dati is allergic sila. Ngayon, allergic naman sila sa mga Duterte. Baka pag nanalo naman si VP Sarang presidente, lahat naman kayo, love nyo si VP Sara. Ayan ang ano natin no? Yan ang hinihintay natin no? Baka mamaya pag nanalo yan, lahat kayo na bumabaliktad ay makita natin, nasa tapat kayo ng bahay ni VP Sara, sinasabi nyo, mamamas ko po. Pag kayo po, hindi kayo marunong tumanaw ng kasaysayan, pag hindi kayo natuto sa kasaysayan, wala. Yung gusto nyong ka-uniteam, yung Makabayan Black. Yung gusto nyong ka-uniteam, yung mga Dilawan at Kakamping. Kung tutusin, ang ganda-ganda ng uniteam dati. Ewan ko ba kung bakit nagkaganyan. Kala ko nga mas madadagdagan pa ang uniteam sa susunod. Diba? Dahil mas marami pang work na masama dun Ngayon, ang gara ng kinalabasan. Diba? May halo ng Dilawan. Tapos may Makabayan Black nga naman na pinapanigan. Diba? Yung mga talagang ayaw ng taong bayan is nandiyadyaan na Nag-iba na hindi na uniteam Parang unilab na Anytime yan, bibitawan kayo. Gamitan lang kayo. Anytime yan. Si Pangulong Duterte nga, yung Makabayan Black o yung Pero ako ang natatakot kay PBBM. Mga katunay. Sa ganyang nangyayari ngayon, no? Na kung sino-sino ang nakakapasok sa administrasyon niya. Siyempre, natural, nakikisama sa kanya yung mga yan. Nakikisama yan. Nasa posisyon siya Siya ang presidente. Paano kapag natapos na ang termino niya? Kuwari, hindi na siya presidente. Ano kaya ang mangyayari? Baka mamaya, halimbawa, napakulong si VP Sara, napakulong si FPRRD, nawala yung mga Duterte. Tapos, iba na ang maging presidente sa 2028. Matapos yung termino ni PBBM. Halimbawa, Dilawan yung maging presidente. Ano magiging lagay ni PBBM? Sa tingin nyo ba, yung pagtingin ng mga sumisipsip sa kanya ngayon, maging ganun pa kaya ang pagtingin sa kanya kung sakaling siya'y mawala na sa pwesto? Yun ang napakalaking tanong doon. Diba? Kasi ako, para sa akin, ang ganda ng team up ng Duterte Marcos Na kahit sabihin mong matapos ang termino ni PBBM, goods pa rin Diba? Goods pa rin. Si VP Sara magiging presidente. Kung tatakbo si Sandro, ganda nga ng plano nun, di ba? Ang ganda ng mga plano ng mga taong bahay, ganda ng mga nagiging komento. Pero ngayon, pumangit. Diba? May isa pa nga, sinasabi si Amy maging presidente sa susunod pagkatapos si VP. Diba? Ganun ang nagiging anuhan
Pero ngayon, iba na. Ang hirap na hulaan kung sakasakaling may mangyayaring ganyan sa mga Duterte. 'Di ba? Pero kailangan talaga lumaban ng mga Duterte at ng mga sumusuporta sa kanila. 'Di ba? Para mapanatili yung kaayusan dito sa ating bansa. Dahil kailangan ang susunod na pangulo is yung makakapagbigay talaga sa atin ng hinihingi natin, yung matagal na nating hinihiling sa bansa natin. Yung mga katropa pa nila na sa underground. Ginawa pang mga cabinet official yan ni Pangulong Duterte nung bago siya. Pinalaya niya yung mga matataas, yung mga nakakulong na matataas na official niya. Hoping na igagalang yung ano niya, yung kanyang pamumuno. Wala eh. Sa kanila talagang yung chance eh. Kaya nag-all out war na rin si Pangulong Duterte. Nag-NTF-L eh. Nakabawi naman, bandang huli. Ganyan po ugali niya. Yan yung gusto nyo kayo ni team. Yung mga tapat sa inyo, kinampanya kayo. Yun. Sila Baste, si Pulong, tsaka tong vice president na to. Yung kanilang mahal na Davao City. Buti sana kung yung mga matataas yung krimen, nag-reshuffle din kayo ng mga tao dyan. Wala eh. Tanging sa Davao lang. Talagang tukoy na tukoy. Yun lang tama talaga po sinasabi ni Bato. Demoralizing yan sa mga kapulisan na nililipat. Bakit kami nililipat? Alam nyo kung iba yung presidente, may award yan mga yan. Ina-awardan dapat yan. Kinilala kayo sa Southeast Asia na second safest city. Tama, isa sa ipagmamalaki yan. Di ba? Bibihira. At susunod na po ma-demoralize yung mga dito nga sa Maynila, ang gulo-gulo eh. hindi napapansin ng ganyan eh, no? Yung Davao pa na tahimik. Ang hirap pala pag lugar mo tahimik, no? Kailangan magulo lahat. O kaya dyan sa Davao, guluhin na lang yung lugar dyan. Guluhin nyo na lang para hindi kayo mapag-initan. Si Mayor Baste, gawin nyo dyan, Mayor Baste, matulog ka na lang ng matulog. Pabayaan mo na lang. Tapos yung mga tao dyan sa Davao, mag-party na lang kayo dyan. Tapos araw-araw, mag-riot. Eh kasi parang ganun eh. Kung sino yung tahimik na lugar, yun ang napag-iinitan eh. Yun ang nagiging masama. Okay, parang sinasabi dito na yung mga lugar nyo, bawal maging tahimik yan, ha? Mamayan. Kung demoralize yung mga pulis, madedemoralize. Parang ang unang demoralization yan, kasi yung unang tanggalan, yung nagpatupad sila ng war on drugs sa Davao City. Parang ang pinararating na mensahe ng gobyerno sa Davao, bawal nang mag-conduct ng war on drugs. Bawal nang lumaban sa droga. Diba? Aba, bakit naman yun? Tignan nyo, no? Mas pinapaboran. Ibig sabihin, ganun ang gusto. Yung bisyo na yan, huwag nyo nang harangin niya mga ganyan. Aba, ano ba yan? Baka naman lalong kumalat yan, ha? Sayang naman yung pinaghirapan ni FPRRD, no? Ganun pala ngayon yung dapat mangyari. Kasi nga, tama nga naman, kapag ikaw nagkokonda ka ng ganyan, war on drugs, is pinagbabawalan talaga nila. Ngayon lang, kakaiba talaga eh, no? Gusto mong pigilan yung masamang bisyo dito sa bansa natin, pero pinipigilan, no? Hanep! Ibang-iba. Bakit hindi nyo na lang ipatupad? Sabihin nyo, maging legal na yan dito sa bansa natin. Kulang na lang ganun eh, no? Ganun na lang kaya. Kasi ayaw nyo ng war on drugs eh. Galit kayo sa nagpapatupad niyan eh. Ayaw nyo silang mapuksa. Gawin nyo na lang legal. Diba? Pinapahirapan nyo pa yung mga sarili nyo. Wala naman nakasuhan dun sa kumbaga hanggang ngayon naman wala namang kaso yung mga yung legit naman yata, di ba? Kung wala pang kaso, ipinagpapalagay na normal yung ginawa ng mga Davao Police doon sa mga operasyon nila, normal operation. Anong connection ba pinagsasabi mo? Sige, linaw mo yung tanong mo para maunawaan ko. Anong koneksyon? Linawin nyo yung tanong nyo. Dami ko nang sinabi. Anong koneksyon ni Donald Trump sa Davao? So kung ang ban ka nun kalakas kapag na-demoralize, hindi nyo naunawaan yun. Hindi nyo nauunawaan. No, yung demoralization ng mga tao. Yung mga taga Davao. Demoralize yung mga taga Davao. Hindi naman ako magpapagulo. Demoralize yung mga taga Davao sa ginagawa ninyo. Ay, hindi nyo napupuna. Hindi na
Isa yan sa dahilan. Kawawa yung Davao ng dito sa nangyayari. Hindi pagsipot o hindi sisipot si Sara Duterte. Ayun, ang ating natunghayan ng video na nagbula kay News PH. At syempre, yung boss na yun na binigyan natin ng reaksyon na nagbula kay Sir Badong Aratales. Kayo, mga katunay, ano masasabi nyo tungkol dito sa video ang ating natunghayan ngayon? Comment na po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.